Magugustuhan 'to ng mga nasa law of attraction tsaka yung mga nagma-manifest. Heavy 'tong discussion na 'to. So, ang i-di-discuss natin ay tungkol sa quantum collapse at observer effect. So, ang idea ng quantum collapse at observer effect ay isa sa pinakamisteryoso sa quantum physics. Pero mahalagang paghiwalayin kung ano ang tunay na sinasabi ng science at kung ano ang philosophical o spiritual interpretation lang. Tingnan mo, 'di ba? Science-based talaga sila. Yung spiritual nilalang lang nila. Ano ang quantum collapse? Sa quantum physics, ang electron o particle ay hindi agad solid object. So yan yun, hanggat wala daw nag-o-observe, meaning hanggat hindi ka nag-o-observe, kuwari hindi namulat yung mata mo or wala yung consciousness mo, is wala talagang solid na object. Yan yung sinasabi nila dyan sa quantum collapse, na may permanente. Ayan o, sa quantum physics, ang electron o particle ay hindi agad solid object na may permanenteng position. Bago ito masukat, inilalarawan ito ng tinatawag na wave function. Parang collection ng maraming possible states. So, multiple possibility siya, infinite possibilities. So, parang collection nga siya. Halimbawa, pwedeng nandito ang electron, pwedeng nandoon, pwedeng may ibang spin. Lahat ng possibilities ay parang sabay na umiiral mathematically. So kasi ang observer effect kasi is ikaw yung observer, 'di ba? Ibig sabihin yung consciousness mo, yung awareness mo. So kung wala ka, kuwari hindi ka nakaka-observe. So yung electron hindi nagfo-form ng matter. So kaya nga sinasabi nila tong reality na to is simulation, 'di ba? Kasi tsaka lang sila magiging solid object pagka may nag-o-observe daw. Yun yung sabi dito So ito, kapag sinukat o inobserbahan ito, doon nangyayari ang tinatawag na measured state. Ibig sabihin, mula sa maraming probabilities, magiging isang definite outcome. Ito ang tinatawag na wave function collapse o quantum collapse. So, medyo heavy tong ganito kasi nga, 'di ba sa manifestation, so dapat daw i-embody mo yung gusto mo. Meaning ikaw na 'yon. Tapos yung wag ka maging desperate kasi pagka nag-o-observe ka, yung parang nagtodo effort ka, in lacking state ka, is ang mangyayari habang may nag-o-observe dun sa chine-chase mong goal, hindi siya magko-collapse. Kaya nga sinasabi yung mga desperate na tao, hindi nila nakukuha yung minamanifest nila kasi nga hindi mo naman talaga kailangan mag-manifest. Kasi nga, pag nagmamanifest ka pala, parang paradox siya kasi pag nagmamanifest ka pala, ang mangyayari pala is parang nasa lacking ka or naghahabol ka. Ikaw yung nag-o-obserba na ganito mangyari. Di ba yung electron daw, sinabi dito, yung electron daw, bago mag-collapse na ma-experience mo yung gusto mo is, ang mangyayari is dapat, nandun ka sa state na complete. Ibig sabihin, hindi ka chasing. Kasi pag inoobserbahan mo yung kuwari, tingin ka ng tingin sa cellphone mo, gusto mo na maraming viewers. O kuwari, gusto mo maraming pera, tingin ka ng tingin sa bank account mo. So, hindi siya nagko-collapse, natatagalan dahil nga, inoobserbahan mo yung energy na nilalabas mo, salungat dun sa di ba? Dun sa wave function na sinasabi nila dito. Ibig sabihin, mula sa maraming probabilities, magiging isang definite outcome. Ito ang tinatawag na wave function collapse o quantum collapse. Kasi nga, 'di ba sabi nga ng mga manifestation guru, yung sa mga law of attraction, yung frequency ng gusto mo tatapatan mo, 'di ba? 'Di ba yung frequency of love, merong specific na frequency of love 'yan. Yung frequency ng millions, meron yan specific na frequency. So, bawat mga gusto mo, merong specific na frequency. Tapos, kailangan i-embody mo yun. Pero,
para ma-embody mo yun, ang the best lang talaga is pagmamahal lang talaga sa sarili is yung stillness. Kasi yung stillness ang infinite eh. Ibig sabihin, hindi ka naghahabol, hindi ka rin yung parang walang pake. Nandun ka lang sa stillness. Ibig sabihin, kumpleto, infinite state. So, siguro iisipin mo, tas lalagyan mo ng emosyon yung gusto mo, o yung nasa state ka na ng presence. Kasi yun yung sinasabi sa law of assumption, di ba? Dapat nasa present ka. Ramdamin mo yung gusto mo na nasa iyo na, which is totoo naman talaga eh, kasi nga iisa lang tayo eh. So lahat naman talaga nasa iyo naman na talaga eh. Kung makikita mo to na bigger picture kahit na wala pa sa iyo, kasi nga lahat tayo konektado eh. So maaring malayo lang sa iyo yung gusto mo, 'di ba? Tsaka yung milyones na gusto mo, maaring malayo lang, pero nasa present pa rin talaga siya. Yun yung sinasabi na completeness, which is totoo naman, nasa iyo na talaga lahat. Ano naman ang observer effect? Ang observer effect ay hindi simpleng kapag tiningnan mo, nagbabago ang reality dahil sa isip mo. Mas technical ito. Sa quantum world, para ma-observe ang electron, kailangan mo itong i-interact gamit ang instrument. Halimbawa, photons o detectors. Ang mismong interaction na iyon ang nakaka-apekto sa behavior ng particles. Sinasabi, para ma-observe ang electron, kailangan mo itong i-interact gamit ang instrument. Parang gusto mong makita ang napakaliit na bagay, kailangan mo itong tamaan ng ilaw, photon. Pero dahil sobrang liit ng electron, naapektuhan ito ng mismong pagtama. Kaya nag-iiba ang behavior. Okay. So, pero dahil sobrang liit ng electron, naapektuhan ito ng mismong tamaan ng ilaw bago makita. So, kailangan, para makita mo yung obserbahan mo. Parang magulo tong na yung ChatGPT Mas maganda pa yung explanation ko kanina eh. Kasi ito medyo komplikado to eh. Kapag tiningnan mo, nagbabago ang reality dahil sa isip mo. Hindi simpleng kapag Well, medyo komplikado to Double slit experiment. Ito ang sikat na experiment kapag walang measurement. Ang electron ay nagbe-behave parang wave. Walang nag-oobserba at nagme-measure, nagbe-behave na parang wave. Gumagawa ng interference pattern. Kapag mini-measure kung saan dumaan, nawawala ang wave pattern. Nagiging parang particle behavior. Parang alam ng electron na inoobserbahan ito. Yan yung explanation ko sa inyo kanina. Na kapag di ba may gusto ka, kumari gusto mo magkaroon ng milyones, tapos tingin ka ng tingin dun sa bank account mo. So yung energy na sinesend mo is lacking, di ba yun yung lagi nila sinasabi. Tapos, dahil nga lacking ka yung energy, hindi mo natatapatan, imbis na sa'yo na, hindi nagko-collapse sa reality mo yung gusto mo. Kasi nga, alam ng electron na na may nag-o-observe sa kanya. Imbis na relax ka, ibigay niya sa'yo yung hinihingi mo. Dahil nasa iyo naman na talaga lahat, nasa complete state ka. Ang nangyayari, hindi nagko-collapse yung mga electron para ibigay sa'yo yung mga hinihiling mo. Pero hindi ibig sabihin may consciousness ang electron. Ang mas accepted explanation ay ang measurement interaction ang nagbabago sa quantum state. Consciousness ang electron. So, ibig sabihin pala, wala talagang consciousness yung mga matter. Parang yun yung gusto sabihin kasi electron, ano ba yan, di ba? So, ibig sabihin, di napatunayan na nga nila yung subjective reality. Ikaw lang talaga yung totoo pala talaga dito, di ba? Kasi, disprove nila yung matter dito eh. O ito totoo ba na matter is not real? Depende sa ibig sabihin. Sa modern physics, ang atom
atoms ay mostly empty space. Particles ay mas parang excitations ng quantum field. Matter ay hindi solid gaya ng pakiramdam natin. Sa mas malalim na level, physics ay heavily based sa mathematical information, probabilities, fields, energy states. So, nakadepende talaga sa'yo, no? Parang yun yung gusto nilang sabihin eh. So, ibig sabihin yung subjective reality talaga, yun yung totoo. Kasi nga, yung matter daw empty, di ba? Empty space. Kaya may ilang physics. So, tama nga yung sinabi ko sa inyo na isa lang talaga tayo lahat. Consciousness lang. Ibig sabihin, sa'yo lang talaga iikot lahat. Pati yung mga ini-experience mo, nagko-collapse lang. Depende talaga sa energy na sinesend mo sa waveform. Kaya may ilang physicists at philosophers na nagsasabing, reality is fundamentally informational. So, ibig sabihin, lahat information. Kaya di ba sinasabi dun sa Hermetic Principle, all is mind. 'Di ba? Kasi nga doon nakakonektado yung consciousness, 'di ba? All is mind. Pero hindi ibig sabihin illusion lang lahat. Illusion nga lahat eh. Pero realistic siya, nasasaktan ka, 'di ba? Kakasugat ka. Mas tamang sabihin, ang solidity na nararamdaman natin ay emergent behavior ng quantum interaction. So parang sinasabi kasi, dahil tayo nga yung observer, so itong mga to biglang namumuo. Panoorin nyo yung 13th floor na movie. Kasi pag may nag-o-observe, yung parang yung green na parang sa computer, yung mga data 0101, 'di ba sa Matrix may ganun din, 'di ba? Yung parang bigla siya namumuo, nagfo-form ng matter. So tama nga, parang holographic nga lang din talaga to. Nakadepende talaga sa'yo. Kaya pag nawala ka, wala na rin talaga yung external reality. So, tungkol naman sa embodiment at alignment, ito na ang pumapasok sa philosophy at spirituality, hindi pure science. May mga modern interpretation tulad ng consciousness theories, law of assumption, manifestation, philosophy, simulation, ideas, na nagsasabing ang reality ay nag-a-align sa internal state o embodiment mo. Scientific caution, walang proving evidence na iniisip mo lang ang bagay, directly nagko-collapse ang universe para sa desire mo. Kasi nga, hindi naman talaga sa isip manggagaling, ibig sabihin sa kalooban mo. I-embody mo kasi yun eh. Na nandun ka sa state ng stillness or completeness or emptiness na sinasabi. Tapos, pag hindi ka kuwari, gusto mo siya, inspired action. Kasi ang sinasabi lang nila dito, yung wala ka dapat resistance eh. Yun yung sinasabi nila dito eh. Kasi, di ba sinasabi, kailangan mong kumilos. Hindi naman importante yung todo effort. Ang effort na kailangan ay inspired action. So, kung wari, affiliate ka dyan, gumagawa ka ng mga videos, kahit yung isang video mo lang na ginawa, basta inspired action yun, ibig sabihin masaya ka at ini-enjoy mo yung ginawa mo sa paggawa mo ng video na pinopromote mo, is mas malaki yung makukuha mo doon na komisyon kumpara sa maraming nag-flood na napipilitan lang. Ibig sabihin nape-pressure. Kasi ang kalaban kasi ng manifestation is resistance. Ibig sabihin, pag nag-chase ka, tapos nag-todo effort ka, tapos labag sa kalooban mo, napipilitan ka na maging consistent, is yun yung kalaban. Imbis na mag-collapse yung gusto mo, hindi siya nagko-collapse kasi nga, yung energy mo, erratic. Ibig sabihin, hindi siya nag-a-align dun sa gusto mong ma-experience, which is millions nga, 'di ba? So, paano magko-collapse yung millions? Yung energy mo, hindi mo siya natatapatan. Hindi ka in alignment, di ba? Kaya ang sinasabi, yung less resistance, di ba? Less resistance. Actually, yan din yung pinapakalat ko na goal, di ba? Yun lang goal sa buhay, less resistance. Kasi pagka may resistance,
mas 'di ba, marami kang worries. Tapos hindi maganda sa pakiramdam, 'di ba? May emosyon ka pa na up and down, 'di ba? So hindi magandang experience na buhay pag puro resistance, 'di ba? So hindi siya in the flow, yun yung parang sinasabi, or hindi siya in coherent state. Walang proven so ito pero psychologically may totoong epekto ang embodiment. Kapag deeply embodied ka, nag-iiba decisions mo, confidence mo, focus, perception, actions, opportunities na napapansin mo. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, mag-focus lang sa sarili at mahalin sarili. Tapos gawin mo na lang talaga yung gusto mo. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng inspired action. So yung mga gusto mo, dahil nga gusto mo siya, walang resistance, 'di ba? Hindi ka napipilitan, walang pumipressure sa'yo, walang tumututok sa'yo ng mga kung ano-anong patalim diyan or para i-pressure ka na gawin mo yung gusto mo, 'di ba? Tapos doon na magiging in alignment yung effect na ginawa mo dahil sa inspired action is mapapansin mo, 'di ba, pulido. Kasi nga nasa relaxed state ka, nasa creativity mode ka. So, ang mangyayari nun is, relax ka, 'di ba? In alignment siya, walang resistance. So, dun magko-collapse yung gusto mo ma-experience, 'di ba? Or yung sinasabi mo gusto mo ma-attract. Kasi nga walang resistance. Yun talaga yung kalaban ng Kaya sinasabi nila let go daw, art of letting go or detachment. Well, kung iniisip mo na nagpe-perform ka na mag-detach, wala akong paki kasi gusto ko wala akong paki kasi gusto ko mag-collapse yung gusto ko ma-experience na parang yung i-embody ko na yung performative na ganun, hindi ganun gumagana yung yung quantum field kasi hindi ka makakapagsinungaling dyan. Kaya kailangan in alignment talaga. Kaya nga isa lang formula ko dyan focus sa sarili at mahalin mo sarili mo. Kasi wala ka nang kailangan. Yun yung complete state Yes, wala ka nang kailangan talaga. Bukod sa pagsusurvival. Diba? Hanggat may makakain ka dyan or may inom, di bali na onti pera mo, nasa complete state ka pa rin. Kasi marami naman mga ganyan, di ba? Ang interesting connection, ito ang dahilan bakit maraming tao ang fascinated. Quantum physics, reality na sa maliit na scale ay probabilistic observations matters. Human consciousness, perception shapes experience. Ikaw nga kasi nag-o-observe, di ba, yung awareness mo. Yung nag-shape ng experience. Attention, change behavior. O kung saan mo nilagay yung attention mo, yun yung pagpo-focusan mo, tsaka dun ka kikilos. Beliefs affect action. Kaya yan, yung mga subconscious programming nyo, di ba? Na mahirap baguhin. Dun pa rin babagsak yan sa mga paniniwala. Kasi kung sinasabi mo, nag-affirmation ka, naglo-law of assumption ka na mayaman ka na, pero yung paniniwala mo na hindi ka mayaman dahil walang physical evidence, di ba? Well, kung mahal mo naman sarili mo, kahit di ka mayaman, kahit walang physical evidence, nasa stillness ka pa rin yan. Tsaka point of view mo pa rin, self, di ba? Kaya maraming nag-uugnay sa dalawa. Pero importanteng tandaan, ang quantum mechanics ay scientific framework. Habang ang manifestation, interpretation ay philosophical, spiritual extensions. Hindi pa scientifically proven na consciousness alone creates physical reality. Tiyan mo, flawed talaga yung science, no? Yung physical reality, consciousness din yan, di ba? Nakabase yan sa'yo dahil nga sa oneness Wala nga time, space, di ba? Nabanggit ko na yan sa mga clip. Walang time at space kasi nakakonekta ka sa hangin, lupa at tubig. So, nasan ang time? Nasan din ang space? Nasan din yung gravity, di ba? Walang gravity. Kaya, tapos yung earth, wala rin, di ba? Hindi rin spherical or bilog. So, yung science,
expanded lang siguro 'to ng ano, eh, 'di ba? Hindi mo maisip minsan gagamitan mo na ng logic, eh, 'di ba? Tapos yung Earth, kung umiikot talaga yung Earth, 'di ba? Sabi kasi ang ano nila continuous daw, tas mabilis daw yung ikot kaya hindi daw tayo nalalaglag. Well, kung mabilis ikot, di sana tumilapon na tayo, 'di ba? Tsaka dapat sana meron niyang curve kung bilog talaga. Pero ang plane talaga flat eh. Tapos may pagkaano pa siya eh, parang game board lang talaga siya, game board. Ibig sabihin kung saan ka naglalakad, nasa stillness lang talaga siya. Illusion nga yung travel, 'di ba? Nasabi ko na sa inyo 'yan. Yung pagta-travel. Yung perception mukha siyang nagta-travel pero ganito ang analogy niyan. Naglalaro ka ng computer, Counter-Strike or kung ano pa man, naglalakad ka, 'di ba? Yun yung experience, 'di ba? Virtual reality. Pero umalis ka ba sa upuan mo? Yung naglalaro ka, hindi, 'di ba? Ikaw yung player, 'di ba? So tingin mo naglalakad ka pero yung screen nagmukha siya naglalakad. Ganun lang, ganun yung reality na tapos flat lang talaga siya. Actually mahirap siya explain eh, pero flat talaga yung mahirap siya explain kasi nga hindi siya gumagalaw at the same time nakakonekta siya sa infinite, wala ring time at space. Tapos parang observer lang talaga. Napakalupit, 'di ba? Napakalupit. Pati nga yung mga na-experience mo eh, parang virtual reality lang din yan eh. Kunwari, kumikilos ka, tapos makukuha mo yung gusto mo. Parang lang din talaga yan, illusion lang din eh, di ba? Pero yun nga, mind-boggling kasi to eh, itong collapse itong quantum collapse na to eh. Na ibig sabihin, ang kalaban talaga ng manifestation tsaka law of assumption is resistance. So, kaya nila sinasabi yung coherence, 'di ba? Nasa stillness ka dapat kasi kesyo makuha mo or hindi mo makuha yung gusto. Actually, hindi nga dapat makuha eh. Kesyo ibigay sa'yo or hindi ibigay sa'yo is okay lang. Wala kang mararamdaman na emosyon. Actually, ganun din yung mararamdaman mo pag gusto ka ng tao, 'di ba? Walang pintig ng emosyon. As in, alam mo lang talaga na gusto ka. So, parang ganun din yung sa din, sa mga interview, di ba? Kuwari, apply ka trabaho. Alam mo rin kung papasa ka or hindi, di ba? Kasi yung resistance sa kalooban mo. Once na makaramdam ka ng resistance, yan, totoo yan. Ibig sabihin, bagsak ka, rejected ka, or di ba? Dapat, yung mostly na mga makukuha mo, wala ka nararamdaman. Parang nonchalant. Wala kang pakialam. Pati yung kahit umuulan na ng milyon, kuwari, sumisweldo ka na ng 500k a month. Parang, meron siyang 500k, pero parang nonchalant ka pa rin, parang baliwala lang sa'yo. Ganun yung nun. Kasi pag natuwa ka masyado, syempre na-excite ka, hindi na naman in alignment yung mo, 'di ba? Hindi na naman in alignment yung kasi nga 'di ba two sides of the same coin 'yan. Pag masyado kang na-excite, tapos masyado ka naman nalungkot, is lalaruin ka ng Matrix, 'di ba? Bibigay niya talaga 'yun. Yung resistance na hinihiling mo, 'di ba? So, ganun lang naman siya. Hopefully, may na-explain ko to na maigi. Pero, dito, meron lang akong hindi na dito kasi nga, itong sinasabi nila dito, na ginagawa pa nilang komplikado. Sa bagay kasi science, tong ChatGPT. Hindi nila nagigets yung yung subjective reality talaga na pinaka-deep eh. Nahihirapan sila kasi nga, gusto pa rin talaga nila yung ebidensya ng physical talaga na measurement, tapos mga kung ano-ano pang yung sinasabi ko, obvious naman na, 'di ba? Na in contact yung katawan mo, tsaka do sa hangin, lupa at tubig, tapos ikaw yung observer, sa'yo lang din talaga iikot lahat. So, hindi mo na kailangan ng mga measurement dyan, 'di ba?
Kailangan mo pa ba ng measurement dyan? 'Di ba? Hindi mo na kailangan yan. Hindi talaga nagigets pati sa ChatGPT. Kaya huwag ka rin masyadong maniwala sa ganito eh. Oo, gumagamit ako ng ganito para lang sa flow. Para yung pag-uusapan hindi scattered, 'di ba? Pero yun nga, hindi pa rin talaga sila nakakatago sa ano eh, sa consciousness eh. Yung sinasabi nila spirituality. Actually, hindi naman din to spiritual. Eh. Walang spiritual dito. Hindi rin kasi ako naniniwala sa spirituality. Ang spirit para sa akin, wisdom eh. Ito, sinishare ko, wisdom. Para sa akin, yan yung mapapagpalaya sa'yo. Hindi ako naniniwala sa spirit. Awareness lang, tsaka yung consciousness. Or tsaka yung oneness. Doon lang ako oneness. Consciousness pa rin, di ba? Lahat ay ikaw. Or ikaw si God. Yun lang yung pinapaniwalaan ko. Sa'yo lang din hiikot lahat. Self-love, pagpo-focus sa sarili. So, pagka natap nyo na yung information na to, wala ka na rin pakialam sa mga ibang tao na nagtatalo, or ipoproof pa nila yung sila tama or mali. Okay, tama ka na. Okay lang naman yan. Subjective reality. Marirealize mo na hindi mo na kailangan i-prove yung sarili mo na may point ka kasi may point din naman siya, di ba? So paano? Yun lang. Hopefully may natutunan kayo dito. Peace.